Bes, siguraduhin mo lang na pupunta ka sa birthday ko bukas ha. Pangungulit ng kaibigan ni Sabrina na si Elle. Oo na, Elle. Noong nakaraang buwan mo pa ako kinukulit tungkol dyan sa birthday mo. Saad ni Sabrina. Baka kasi hindi ka pumunta. Kilala na kita, Sabrina. Dapat kasi nag-i-emote ako ngayon eh. Ha? Bakit? May nangyari na naman ba, Sab? Ano pa nga ba? Iniwan ulit ako ng boyfriend ko sa hindi malamang dahilan. Ano? Kailan? Bakit? Saan? Ano daw dahilan niya? OA mo naman, Elle. Nakipagkita sa akin si Ruel kahapon at nakipaghiwalay. Hindi ko alam kung anong rason niya. Dahil wala naman siyang sinabi sa akin. Alam mo naman, di ba? Totoo nga yatang may sumpa ako. Nagtataka nga rin ako, sabi. Maganda ka naman at mabait din. Halos 20 lalaki na naging kasintahan mo. Pero ni isa sa mga yon, walang tumagal. 1 buwan nga yata ang pinakamatagal eh. Yun lang. Ano kaya meron? May balat ka ba? Sa puwet? Sab? Binagalan pa ng kaibigan niya ang pagsasalita sa huling sentence nito. Inirapan naman niya ito. Wala no? Hay nako, Elle. Mukhang kailangan ko na lang talagang tanggapin ang kapalaran ko. Mukhang ganito na lang ako hanggang sa pagtanda ko. Uy, wag ka naman magsalita ng ganyan, Sab. Sigurado ako may magmamahal sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, maghintay sa tamang panahon. Napabuntong hininga si Sabrina dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi na siya naniniwala na may lalaking magmamahal pa sa kanya. Totoong malas siya sa pag-ibig. Tatanda siyang dalaga dahil sa kamalasan niya. Uuwi na ako, Elle. Kailangan ko pang gawin ang lesson plan ko eh. O sige, ingat ka. Agad na umalis si Sabrina nang makapagpaalam sa kaibigan. Nang makarating sa apartment na inuupahan, agad niya nang ginawa ang lesson plan. Pagkatapos, agad na siyang kumain ng hapunan at nagpahinga. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa paaralan. Good morning po, Ma'am Sabrina! Bati ng isang estudyante. Good morning din. Kaligayahan talaga niya ang mga bata. Kaya nga siya kumuha ng kursong education. Mahigit 1 taon na rin siya nagtuturo at masaya siya sa ginagawa niya. Mabilis lang na lumipas ang oras at agad nang dumating ang takdang panahon na kailangan niya nang pumunta sa party ng kaibigan. Nagbaon na siya ng masusuot, kaya pagkatapos ng klase agad na siya nagpalit ng damit. Dumiretso na rin siya sa isang hotel kung saan gaganapin ang party. Elle, happy birthday! Ito nga pala yung regalo ko. Aniya, at inabot kay Elle ang isang paper bag. Naglalaman yun ng pabango. Hilig kasi ng kaibigan niya ang mga pabango kaya yun na lang ang naisip niyang iregalo. Bes! Oh my God, buti naman at dumating ka. Akala ko gagawa ka na naman ng lesson plan mo. Masayang saad ni Elle nang makita siya. Nangako ako sa'yo, diba? Kaya kailangan ko yun to pa rin. Ngumiti si Elle sa kanya. Ang totoo, hindi niya talaga gusto pumunta sa kaarawan ng kaibigan dahil ginanap ito sa hotel. Ayaw niya talaga sa mga lugar na katulad ng ganon. Feeling niya kasi may mangyayaring masama sa kanya. Halika rito, Sab. Dahil birthday ko ngayon, magsasaya tayo. Uubusin natin ang alak dito. Huwag kang mag-alala, nirentahan ko naman ang lugar na to eh. At puro kaibigan ko lang invited. Napatango si Sabrina sa sinabi ni Elle. Ayos lang naman pala na pumunta siya rito dahil hindi naman delikado. Nasa isang table siya at kasama si Elle. May mga kasama pa silang ibang tao. Tahimik lang siya na umiinom ng ladies drink. Ayaw niya na matapang na alak dahil mababa ang alcohol tolerance niya. Elle, teka, naiihi ako. Sandali, gusto mo pa samahan kita sa CR? Hindi na, malapit lang naman. Babalik na lang ako agad pagkatapos ko, okay? O sige, bilisan mo lang may papakilala ako sa iyong lalaki. Napailing na lang siya sa tinura ng kaibigan. Paniguradong irereto na naman siya ng babae sa isa sa mga kaibigan nito. Talagang hindi titigil si Elle hanggat walang tumatagal na boyfriend sa kanya. Oo na, babalik din ako agad. Pagkatapos niyang sabihin yun, agad na siyang umalis. Medyo nahihilo na rin siya at tinamaan na kaagad ng alak kahit nakokonti pa lang ang kanyang naiinom. Pagewang-gewang siyang maglakad hanggang sa makarating sa CR. Pagkatapos inayos niya ang sarili. Palabas na sana siya ngunit hindi niya sinasadya na matapilok.
Handa na sana siyang bumagsak sa sahig nang maramdaman niya ang braso na biglang pumulupot sa kanyang bewang. "Hey miss, ayos ka lang ba?" Nanlalabo ang kanyang paningin nang tignan ng lalaking sumalo sa kanya. Gwapo ito at nakatitig sa kanya kaya hindi niya maiwasang titigan din pabalik ang lalaki. Ha? Ano? Nauutal niyang tanong. "Ayos ka lang ba, kako?" Kumunot ang kanyang noo nang maramdaman na unti-unting bumababa ang kamay ng lalaki. Malapit na yon sa kanyang pangupo kaya agad siyang lumayo at sinampal ito. "Bastos! Akala ko pa naman mabait ka dahil tinulungan mo ako, pero babastusin mo rin naman pala ako." Sigaw niya at dali-daling umalis na. Tila ba nawala ang kanyang kalasingan dahil sa nangyari. Nakasimangot siyang bumalik sa table ng kaibigan. "Oh, Pes, ba't ganyan itsura mo? May nangyari ba sa'yo sa CR?" Nag-aalalang tanong ni Elle nang makaupo siya sa upuan. "Oo, nakakainis ang lalaking yun. Tinulungan nga ako pero babastusin din pala ako." Reklamo niya. "Ha? Sino bumastos sa'yo? Nasaan ang lalaking yun?" "Huwag mo na siyang hanapin, Elle. Sinampal ko rin naman siya bago ako umalis." "Sino kaya yun? Imposible naman na may ibang nakapasok dito sa nirentahan kong hotel na to. Rented to buong gabi." Nagtatakang wika ni Elle. "Huwag mo na isipin pa, birthday mo ngayon, kaya hindi ka dapat ma-stress. Uminom na lang tayo." Nagpatuloy na sila sa inuman. Halos hindi niya maidilat ang mata dahil sa kalasingan. Rinig niya lang na may bagong dumating, ngunit wala doon ang kanyang atensyon. "Elle, gusto ko nang matulog." Ungot niya sa kaibigan. "Ano, Bes? Ngayon pala nagsisimula ang tunay na kasiyahan. Mamaya ka na matulog." "Pero nahihilo na talaga ako." "Ano na nangyari sa kaibigan mo, Elle? Mukhang lasing na yan ah." Wika ng isang lalaki na hindi niya kilala. "Lasing na nga to si Sabrina. Hindi kasi siya sanay na uminom. Ihahatid ko na muna siya." Tumayo si Elle kaya agad din siyang tumayo. Pero bago yon, inubos niya muna ang alak na nasa kanyang baso. Ang hindi alam ni Sabrina ay ibang baso pala ang kanyang nainuman. "Bes, ang bigat mo talaga." "Dito na lang ako, Elle. Kaya ko na maglakad mula rito." "Sigurado ka ba? Medyo malayo pa ang kwarto na tutuluyan mo. Tsaka lasing ka eh. Baka kung ano mangyari sa'yo." Nag-aalalang saad ni Elle. "Ayos lang ako, Elle. Sige na, bumalik ka na dun. At baka hinihintay ka na ng mga bisita mo." "Sigurado ka ha? O sige, mag-iingat ka." Wika ng kanyang kaibigan kaya tumango na lamang siya. Pagkaalis ni Elle, agad na siyang naglakad. Halos hindi niya makita ang daan dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit pinipilit niya pa ring maglakad. Halos 3 minuto rin niyang hinanap ang kwarto na tutulugan niya. Ito na ba yun? 69? Pero mukhang 96 to. Bahala na nga, sakit na ng ulo ko. Wika niya at agad na binuksan ang pinto. Hindi na siya nag-abala pa na ilak ang pinto nang makapasok. Agad na siyang nahiga sa kama pagkatapos alisin ang sandals na suot. Lambot naman ng higaan ko, sarap matulog. Tumatawa pa niyang saad pagkatapos haplusin ang kama. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi siya makatulog. Kanina lang inaantok siya ngunit ngayon para bang nagising ang diwa niya. Narinig niya ang pagbukas-sara ng pinto, ngunit dahil sa kalasingang taglay, hindi niya na tinignan kung sinong pumasok. Bakit may babae sa kwarto ko? Tanong nito. Papikit-pikit niyang nilingon ng lalaki at napahagikik. Gwapo mo naman, mister. Kamukha mo yung bumastos sa akin kanina. Aniya at bumangon. Dahan-dahan siyang naglakad sa pwesto ng lalaki at hinawakan ito sa pisngi. Agad namang napunta ang kamay ng lalaki sa kanyang bewang at bahagya itong pinisil. Ano ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki. Dito ang kwarto ko. Sagot niya at inamoy-amoy ang leeg ng lalaki. Hindi niya alam ngunit tila ba nagiinit ang kanyang katawan. Gusto niyang hawakan ng lalaki ang kanyang katawan. Kapag di ka tumigil sa ginagawa mo, paniguradong sa kama ang bagsak nating dalawa. Tumigil ka na.
Wika ng lalaki ngunit hindi siya nagpatinag. Patuloy niyang hinahalikan ng leeg ng lalaki hanggang sa napunta sa labi. Nagpalitan sila ng maiinit na halik at gumala sa buong katawan niya ang kamay nito. Hanggang sa tuluyan na silang hubad at pinagsasaluhan ng katawan ng bawat isa. Kinabukasan ay naiiyak siyang nagising. Ramdam niya kasi ang malamig na hangin na galing sa aircon. Sa kanyang tabi ay ang lalaki nakadapa at hubad ng damit. Nakatakip sa katawan nilang dalawang puting kumot. At nang silipin niya ang pinaghigaan nilang dalawa, doon niya nakita ang mantsa ng dugo. Katunayan niyo na hindi na siya birhen. Isang estranghero ang nakakuha sa kanya. Ano ba tong ginawa mo, Sab? Bakit ka nagpagalaw? Nakakainis ka talaga. Ano na lang ang mangyayari sa iyo ngayon? Ha? Naiinis niyang sinabunutan ng sarili. Dahan-dahan siyang umalis sa kama at kinuha ang damit. Muli niya yung sinuot at nilingon ng lalaki. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makita ang itsura nito. Ang lalaking ito ang bumastos sa kanya. Pagkatapos ayusin ang sarili, nagmamadali siyang lumabas ng kwarto kahit pa nahihirapan siyang maglakad. Masakit pa rin ang kanyang ulo. May hangover pa siya dahil sa alak. Dapat kasi talaga hindi na ako uminom eh. Ano kaya nainom ko kagabi at sobrang init ng katawan ko? Nagtataka talaga siya kung bakit nag-init ang katawan niya. Unang beses niya yung naranasan kaya nagtataka siya. Nang makarating sa apartment, agad siyang naligo upang guminhawa ang pakiramdam. Nagluto din siya ng noodles para may makain. Tulala lang siya habang hinihintay na maluto ang noodles. Hanggang ngayon kasi, hindi niya pa rin makalimutan ang mukha ng lalaking nakaniig niya. Tumunog ang kanyang cellphone na nasa lamesa. At nang tignan niya kung sinong tumatawag, ay ang kaibigan niyang si Elion. Bes, ba't wala ka rin sa kwarto mo? Hahatiran pa naman sana kita ng soup. Grabe ka, El. Hindi mo man lang ba ako babatiin ng good morning? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Sabrina. Nasaan ka ba? Akala ko ba dito ka natulog? Nakauwi na ako sa apartment ko, El. Ano? Ba't ang aga mo yatang umuwi? Sana dito ka na lang nag-breakfast sa hotel. Libre naman pagkain dito. Hindi na, El. May kailangan din kasi akong tapusin eh. Pasensya ka na kung hindi rin ako nakapagpaalam sa'yo. Nagmamadali kasi talaga ako eh. Hay, nako Sabrina. Wala ka naman pasok ngayon, pero yung lesson plan mo pa rin ang iniisip mo. Sorry na nga. Babawi na lang ako sa'yo sa susunod. O sige na. Tatawagan na lang ulit kita sa susunod. Naku, masasabunutan talaga kitang babae ka. Napatawa na lang siya sa sinabi ng kaibigan hanggang sa tapusin niya ang tawag. Buong maghapon niyang inisip ang nangyari sa kanya. Nag-aalala siya dahil baka may mabuo sa kanyang sinapupunan. Paano ko magbunga? Ano na lang gagawin ko kung mag-pills kaya ako? Pero ang sabi nila, may side effect daw yun. Mag-isa ko bang palalakihin ng bata? Sasabihin ko kaya sa lalaking yun, pero hindi ko naman siya kilala. Ano na lang iisipin ng magiging asawa ko kapag nalaman niya na hindi na ako virgin? Nagpagalaw na ako sa iba. Magiging malandi kaya ako sa paningin niya? Hindi yun pwede. Hanggang sa dumating ang panibagong linggo, yon ang nasa isip ni Sabrina. Halos ayaw niya ring lumabas at piniling magmukmuk na lang sa loob ng kanyang apartment. Ma'am Sabrina, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng isang estudyante niya. Ha? Oo naman. Kanina pa po kasi kayo tulala at halos hindi makapagturo ng maayos. Sorry class, may iniisip lang talaga ako. Hanggang sa sumapit ang hapon wala pa rin siya sa sarili. Naglalakad siya habang pauwi at habang naglalakad biglang may tumigil na sasakyan sa kanyang gilid. Napahinto siya at tinignan ang kotse. Bumukas ang bintana ng kotse at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita roon ang lalaking naka one night stand niya. Hi! Nakangiting bati ng lalaki. Sino ka? Nagmamaang-maangan niyang tanong pabalik dito. Oh, come on. Halos ilang araw lang tayo hindi nagkita, hindi mo na ako kilala? Ako lang to. Ang lalaking nagpaungol sa'yo. Nakangising sagot nito. Ano ba? Bastos ng bibig mo What? Nagsasabi lang naman ako sa'yo ng totoo. Sakay ka na. Hahatid kita sa inyo. Ayoko, kaya ko maglakad. At pwede ba umalis ka na? Hindi naman kita kailangan eh. Sabrina, gusto ko lang na mag-usap tayo.
Pag-usapan natin kung anong gagawin natin kung sakaling may mabuo. Nagtataka siya kung paano nalaman ng lalaki ang kanyang pangalan. Gayong wala naman siyang naaalala na nagpakilala siya dito. Mukhang agad na nahanap ng lalaki ang impormasyon tungkol sa kanya. At sa tingin niya rin, isang mayaman na lalaki ito. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Lasing ako, lasing ka din, ng gabing yun. One night stand lang yun, kaya hindi na natin kailangan mag-usap. Paano kung may mabuo? Kaya ko ang sarili ko, kakayanin ko ang sarili ko nang wala ka sa tabi ko. Mukha kang mayaman at kung inaalala mo na magiging kasiraan ako sa reputasyon mo, hindi mo kailangan mag-alala. Wala akong pagsasabihan tungkol sa nangyari sa atin, kaya please lang, huwag mo na akong guluhin pa, okay? Hindi ako makakapayag sa gusto mo, Sabrina. Kung may mabuo, anak ko yun. Hindi lang sa'yo. Kaya dapat panagutan kita. Oo, alam ko yun. Pero hindi pa nga sigurado na may mabubuo, di ba? Kung gusto mo, magpipills ako para walang mabuo. O kaya, uminom ako ng emergency contraceptive. Gusto mo ba yon? No! Nagtataka niyang tinignan ng lalaki dahil sa naging sigaw nito. Tumaas ang kanyang kilay at nagsimulang mainis. Bakit ba? Ako na nga gumagawa ng paraan para hindi ka masira. Makaalis na nga. At wag mo akong susundan Nagsimula na siyang maglakad, ngunit hindi pa man nakakalayo nang bigla na lang sumigaw ang lalaki. Ito tatandaan mo, Sabrina. Kapag may nabuo at sinubukan mo itago ang anak ko, malilintikan ka sa akin. Kahit saang sulok pa ng mundo, hahanapin kita. Marami ako mata sa paligid at alam ko kung anong galaw mo. Kyle Larson ang pangalan ko. At wala pa nakakatakas sa akin. Tandaan mo yan. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at nagmamadali siyang naglakad. Pagkarating sa apartment, agad niyang kinuha ang cellphone at hinanap ang pangalan ng lalaki sa iba't ibang social media at maging sa internet. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Tama nga kinala ko na isa siyang makapangyarihang lalaki. Ano nang gagawin ko? Nag-aalala niyang tanong sa sarili. Maraming information kasi ang lumabas tungkol sa lalaki. At isa si Kyle Larson sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi niya tuloy alam kung makakatakas pa siya rito. Tulala lang siya hanggang sa narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya ito, doon niya nakita ang pangalan ni Elle, kaya dali-dali niya itong sinagot. Hello Elle. Hi Sab, may gagawin ka ba bukas after ng trabaho mo? Ha? Wala naman. Bakit? Gusto sana kitang yayain na mag-dinner at may ipapakilala rin ako sa'yo. Hayan ka na naman, Elle. Ipapakilala mo na naman ako sa kaibigan mo, no? Ayaw ko na niyan, Elle. Ano ka ba? Huwag ka na magreklamo dyan. Gusto ko lang naman na magkaroon ka ulit ng love life eh. Baka pumalpak na naman yan. Hula ko hindi yan tatagal ng 1 buwan. Hay nako Sabrina. Pumunta ka na lang bukas sa restaurant ko. Ipapakilala kita sa kanya. Sigurado akong hindi ka magsisisi. Napailing na lang siya dahil sa sinabi ng kaibigan. At agad na nagluto ng pagkain. Buong gabi, laman ng isipan niya si Kyle. Hindi niya alam, ngunit natakot siya sa sinabi nito. Para bang pinagbabantaan siya nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising dahil sa katok na nagmumula sa pinto ng kanyang apartment. Gulo-gulo pa ang kanyang buhok at nakasuot ng sando at maikling short. Sino ba yan? 5:00 pa lang ng umaga nang bubulabog ka na agad? Sigaw niya. Walang sumagot at patuloy pa rin ang pagkatok. Naiinis siyang bumangon at nagmamadaling binuksan ang pinto. Handa na sana siyang sigawan ng taong yon, ngunit agad na napigil ang sarili. Good morning, beautiful. Nakangising bati ni Kyle. Kyle? Yes, baby, ako nga. Sagot nito, bago bumaba ang paningin sa kanyang katawan. Agad niyang ihinarang ang kanyang kamay sa dibdib dahil wala pa siyang suot na bra at agad tumakbo sa kwarto upang ayusin ang sarili. Lumabas siya at sa maliit nilang sala doon niya nakita si Kyle na nakaupo sa sofa. Anong ginagawa mo dito? Dinalhan lang naman kita ng breakfast. Gusto ko maging healthy ka habang nagbubuntis. Hindi ako buntis! Galit niyang sigaw. Oh, hindi ba? Malay mo may nabubuo na. Nakangising saad ni Kyle, kaya mas lalo lang siyang nainis. Umalis ka na nga dito, hindi kita kailangan. Calm down, baby.
Gusto lang naman kitang makasabay sa pagkain ng umagahan. Ito naman, masyadong galit. Naglilihi ka na ba agad? Tanong ni Kyle. Lumapit siya sa lalaki at inambahan ng hampas, ngunit agad nahuli ni Kyle ang kanyang kamay at hinila siya palapit dito. Napaupo siya sa kandungan ng lalaki, bago marahan na naramdaman niya ang labi nito sa kanyang noo. Bango naman ang baby ko. Bulong ni Kyle. Hindi siya makagalaw at hindi niya rin alam kung ano ang dapat niyang reaksyon. Masyadong mabilis kumilos ang lalaki at hindi niya napigilan nang bigla siyang buhatin ito papunta sa lamesa. Inilagay siya ni Kyle sa bangko at ito na rin ang naghanda ng pagkaing dala nito. Habang kumikilos ang lalaki, nakatitig lang siya dito. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pogi na ba ako sa paningin mo? Kung gusto mo, ako na lang gawin mong breakfast. Parang gusto mo na akong kainin sa titig mo baby. Saad ni Kyle nang mapansin ang kanyang pagtitig. Che, tigilan mo nga ako. Ano ba yan dala mo? Rinig niya ang pagtawa ng lalaki dahil sa naging sagot niya. Itinoon niya na lang ang pansin sa mga pagkain na nasa kanyang harapan. Simpleng umagahan lang ang dala nito. Teka, bakit isang plato lang ang kinuha mo? Hindi mo ba ako kinunan? Galit na kagad ng baby ko. Ayos lang to isang plato, magsasalo naman tayo Ano? Kyle, ang daming plato doon sa lalagyan. Ba't magsasalo pa tayo? Naiinis niyang tanong. Para sweet tignan, come on, kumain na tayo, susubuan na lang kita. Napanganga siya dahil sa naging sagot nito. Kakakilala pa lamang nilang dalawa ngunit ganito na agad umasta ang lalaki na para bang matagal na silang magkakilala. Nilagyan ni Kyle ng kanin at ulam ang kutsara at inilapit sa bibig niya. Ayaw niya sana isubo yun ngunit masyadong makulit ang lalaki. Pagkatapos, naglagay ulit ito ng kanin at ulam sa kutsara at ito naman ang sumubo. Sarap. Indirect kiss. Napailing na lang siya sa sinabi nito at nagpatuloy na sila sa pagkain. Hindi na siya umangal at sumunod na lang siya sa lahat ng gusto ng lalaki. Pati nga sa pag-inom ng tubig, sa iisang baso lang din sila uminom. Para tuloy silang mag-asawa dahil sa ginagawa nila ngayon. Maliligo lang ako, may klase pa ako. Kung gusto mo umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Aniya, matapos niyang maghugas ng pinggan. Ayaw ko. Hihintayin na lang kita matapos maligo. At saka, ayaw mo ba akong isama maligo? Kahit tagasabon mo na lang ako. Nakangising tanong ni Kyle. Bastos! Sigaw niya at pumasok na sa CR. Minadaling niya lang ang pagligo, ngunit gano'n na lamang ang kanyang inis nang nakalimutan niya palang kumuha ng damit na maisusuot. Binalot niya na lang ang sarili ng puting towel. Nag-aalala siya dahil magkatabi lang ang CR at kusina. Madadaanan niya si Kyle sa sala at makikita nito ang ayos niya. Bumuntong hininga muna siya bago dahan-dahang lumabas ng CR. Para siyang magnanakaw kung maglakad. At hindi nga siya nagkamali dahil nakatitig ngayon sa kanya si Kyle at para na siyang kakainin ng buhay. Baby, inaakit mo ba ako? Biglang tanong ni Kyle nang makita ang kanyang itsura. Ha? Hindi Ba't ganyan na ayos mo? Wala kasi akong damit kanina. Diyan ka na nga. Masyado ka talagang tsismoso. Aniya at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Mabilis lang siyang nagbihis at pagkatapos, nag-apply ng light makeup sa muka. Pagkatapos, agad na rin siyang lumabas sa kwarto. Ang ganda talaga ng baby ko. Mukhang magiging nanay ng mga anak ko. Hirit ni Kyle at tumayo. Napairap na lang siya sa sinabi nito. Masyadong mabulaklak ang bibig ng lalaki. Bolero ka din, no? Ihahatid mo ba ako ngayon? Tumango naman ito. Araw-araw kitang ihahatid. Tahimik lang siyang napapasunod sa bawat galaw ng lalaki. Si Kyle na rin na nagbukas ng pinto ng kotse para sa kanya. At nang pumasok ay halos hindi siya makagalaw nang lumapit ito sa kanya. Bakit? Anong kailangan mo? Nauutal niyang tanong. Seatbelt mo, baby. Saad nito at ngumisi pa. Nakatitig lang sila sa isa't isa habang ikinakabit ni Kyle ang kanyang seatbelt. Para siyang nahihipnotismo sa mga titig ng lalaki
At hindi na malayan na unti-unti na palang lumalapit ang mukha ni Kyle sa kanya. Hanggang sa maramdaman niya na lang ang pagdampi ng labi ni Kyle sa labi niya. Hindi niya alam kung ilang segundo tumagal ang halik nila sa isa't isa. Nang matapos yon, ngising-ngisi si Kyle at nagsuot na rin ng seatbelt. Mas masarap pa yun sa breakfast natin kanina. Sana bukas ganun ulit. Nanlaki naman ang kanyang mata. Umiwas siya ng tingin at napapikit. Labis na kahihiyan ang naramdaman niya. Nagsimula nang mag-drive si Kyle at tahimik lang siya hanggang sa makarating sa school. Susunduin kita mamaya. May pupuntahan pa ako. At saan naman yung pupuntahan mo? Nakataas ang kilay na tanong nito. Basta. Hindi. Susunduin pa rin kita mamaya. At sasamahan kita sa pupuntahan mo. Seryosong wika ni Kyle. Hindi na lang siya sumagot at nakangusong bumaba ng kotse. Wala naman silang relasyon ni Kyle. Para pagbawalan siya sa mga nais niyang gawin. Sa buong maghapon, naging payapa ang kanyang pagtuturo ngunit paminsan-minsan, sumasagi sa isipan niya ang binata. Nang dumating ang hapon, nagmamadali siyang umalis. Nakita niya ang kotse ni Kyle na nakaparada sa kabilang tabi ng kalsada. Kaya sumabay siya sa ibang mga estudyante upang hindi siya makita ng lalaki. At nagtagumpay siya sa pagtakas. Agad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa restaurant ang kaibigan niyang si Elle. Sab! Mabuti dumating ka! Masayang wika ni Elle nang makita siya sa entrance ng restaurant. May magagawa pa ba ako? Baka kulitin mo lang ako sa school kapag hindi ako pumayag sa gusto mo. Ito naman? Gusto lang talaga kitang bigyan ng love life, no? Sino ba ipapakilala mo sa akin? Pinsan ko to, galing Russia. Kararating niya lang ng isang araw bagong birthday ko. Wala pa rin siyang girlfriend, kaya naisip ko na ireto kita sa kanya. Mukhang bagay naman kayong dalawa. Parehong maganda at gwapo. Kinikilig na sagot ni Elle. Hay nako Elle, kapag talaga yan pumalpak ewan ko na lang. Kita niya ang pagmuso ni Elle dahil sa kanyang sinabi bago siya hinila sa opisina nito. May mga pagkain na doon, kaya agad niyang nilantakan. Nasa na ba yung irereto mo kuno? Tanong niya habang kumakain. Nag-text siya sa akin, Bes, may kailangan lang daw siya sunduin. Sigurado ka bang darating ang pinsan mo? Baka naman naghihintay tayo dito sa wala Sana nga dumating siya. Naku, kilala ko ang ugali ng lalaking yun. Kapag tinopak, magkukulong na lang sa kanyang kwarto. Close ba kayo ng pinsan mo? Nung bata pa kami. Palagi niya akong pinagtatanggol sa mga nangaaway sa akin. Napatango siya dahil sa sagot ng kaibigan. Mukhang mabait naman ang pinsan ng kaibigan niya kaya susubukan niya na lang din. Halos 30 minutos silang naghintay ngunit wala pa ring dumarating. Matagal pa ba, El? Gusto ko na umuwi Reklamo niya. Nakakainis talaga ang lalaking yun. Sige, Bes, ihahatid na lang kita pa uwi. Mukhang hindi na pupunta dito ang pinsan ko. Tinopak na naman yata. Tumayo na silang dalawa at handa na sanang hawakan ang siradura ng pinto nang bigla itong bumukas. Doon, bumungad ang isang matipunong dibdib at nang tignan niya kung sino yon, halos mawala ng kulay ang kanyang muka. Si Kyle ang nasa harapan ng pinto. Nakakunot ang noo at para bang galit. Kyle! Sa wakas dumating ka rin! Pauwi na sana tong kaibigan ko Sigaw ni Elle sa kanyang likuran. Nagtataka niyang nilingon si Elle. Teka, pinsan mo ang lalaking to? Tanong niya at itinuro si Kyle na kanina pa nakatitig sa kanya. Oo, Bes. Siya yung pinsan ko na irereto ko sana sa'yo. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika ni Kyle sa kanya. Ha? Magkakilala ba kayong dalawa, Sab? Gulat namang tanong ni Elle. Hindi niya alam kung ano isasagot. Hanggang sa maramdaman niya na lang ang paghawak ni Kyle sa kanyang braso at hinila siya. Rinig niya pa ang pagsigaw ni Elle. Ngunit diretso lang ang lakad ni Kyle. Hoy, saan mo ba ako dadalhin? Bitiwan mo nga ako. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at basta na lang siya ipinasok sa loob ng kotse. Bakit hindi mo sinabi sa akin na si Elle pala ang pupuntahan mo? Halos ilang minuto ako naghintay sa school niyo, Sab. Yung pala nakaalis ka na tapos ano? Malalaman ko na lang na nakipagkita ka kay Elle at talagang magpapareto ka? Galit na tanong ni Kyle. Ano bang pakialam mo? Hindi naman kita boyfriend. Para pagbawalan mo ako
At ano naman kung pumayag ako magpareto? Nag-aalala ako sa'yo, Sab. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sinabi ko naman kasi sa'yo na may pupuntahan ako Hindi ka nakinig sa'kin. Kahit na, sinabi ko rin sa'yo na sasamahan kita sa pupuntahan mo. Yun pala, magpapareto ka lang. Ewan ko sa'yo, Kyle. Wala tayong relasyon. Kaya wala kang karapatan sa'kin. Sa ngayon, wala pa. Pero sisiguraduhin kong sa'kin lang ang bagsak mo. Tandaan mo yan, Sabrina. Bahagya siyang natakot sa naging banta ni Kyle. Pakiramdam niya tuloy, wala na talaga siyang takas sa lalaki. Pero hindi niya hahayaang mangyari yon. Ayaw niyang kontrolin siya ng kahit na sinong lalaki. Sa buong biyahe, wala silang imikan. Naiinis siya sa lalaki. Mabilis lang lumipas ang araw at nanatili siyang galit kay Kyle. Tuwing umaga, magdadala ito ng pagkain at sabay silang kakain. Isang tanong, isang sagot lang ang trato niya sa lalaki dahil naiinis pa rin siya. Hindi naman na siya kinulit pa ni Kyle, kaya mas okay na sa kanya yon. Nakakainis? Ba't palagi ba ako nagsusuka sa umaga? Wala pa naman akong kinakain. Naiinis niyang wika habang kumakain ng mangga. Araw ng linggo at tulad ng mga nakaraang araw, nakakaranas siya ng pagsusuka. Palagi rin siyang kumakain ng mangga dahil hinahanap-hanap yun ang kanyang panlasa. At kung minsan, ay mahuhuli na siya sa klase dahil late siyang nagigising. Bagay na hindi naman nangyayari sa kanya noon. Bumuntong hininga siya at aksidenteng napatingin sa drawer. Sa taas nun, nakita niya ang sanitary pads na wala pang bawas. Doon na siya nagsimulang kabahan. Regular menstruation ko at delayed na ako ng 5 araw, hindi kaya... Nagtataka niyang tanong bago tinignan ng tiyan. Hindi to pwede. Naiiyak na siya habang nakatingin sa kanyang tiyan. At kahit wala sa sarili, pumunta siya ng butika. Bumili siya ng 5 pregnancy test at agad na umuwi. Ginamit niya ang mga ito at naghintay ng ilang minuto. 2 guhit. Positive ang result. Buntis ako. Magkahalong lungkot at saya ang naramdaman niya. Saya? Dahil pangarap niya maging isang ina. At kaya nga pinangarap niya rin maging guro. May mumunting anghel sa loob ng kanyang tiyan. Lungkot? Dahil hindi niya alam kung mabibigyan niya ng kumpletong pamilya ang kanyang anak. Ayaw niya naman makasal sa lalaking hindi niya mahal. At hindi niya rin sigurado kung pananagutan ba siya ni Kyle. Huwag ka mag-alala, baby. Gagawin ko lahat para mabuhay ka. Pasasayahin kita. At ngayon pa lang humihingi na ako ng tawad kung hindi kita mabibigyan ng masayang pamilya. Tatakas tayo, anak. Kailangan nating lumayo sa lugar na to. Hindi na kailangan malaman ni Kyle na magkakaroon siya ng anak sa akin. Masyado siyang mayaman at baka malagay sa peligro ang buhay natin sa kanya. Kaya natin to, anak. Nakangiti niyang saad habang hinihimas ang tiyan na wala pang umbok. Minadali niya ang pag-aayos ng gamit. Nagpasa na lang din siya ng resignation letter sa email ng principal ng school na pinagtuturuan niya. May naipon na rin naman siya sa bangko at sapat na yun upang maipagpatuloy niya ang buhay kasama ang anak. Gusto niyang tawagan ng kaibigan na si Elle ngunit hindi niya ginawa. Baka kasi sabihin nito kay Kyle kung saan siya pupunta. Anak, doon muna tayo sa probinsya ng nanay ko ha. Magtatayo na lang ako ng negosyo doon para may pagkakitaan tayo. Nang matapos ang pag-aayos ay agad niyang hinila ang maleta. Sinarado niya ang pinto ng apartment at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam ngunit para bang may nararamdaman siya nakasunod sa kanya. Lakad-takbo ang ginawa niya hanggang sa makasakay sa isang tricycle. Agad siyang dinala ng tricycle sa bus station. Nang makaupo at medyo nakahinga na siya at ilang sandali pa'y naramdaman niya ang pag-andar ng bus. Napangiti siya habang nakatanaw sa labas ng bintana at hindi pa man sila nakakalayo nang biglang tumigil ang bus. Ano ba naman tong van na to? Basta na lang sumulpot sa harapan. Reklamo ng driver ng bus. Sa labas, nakita niya ang kalalakihan na puro nakaitim. Kinakabahan siya at mas lalo siyang kinabahan nang makita ang galit na mukha ni Kyle. Agad siyang nagtago nang pumasok ang mga kalalakihan. Boss! Nandito po si Ma'am Sabrina. Sigaw ng lalaki sa kanyang harapan. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paghila sa kanyang braso at doon niya nakita ang galit na mukha ni Kyle.
Talagang tatakasan mo ako, Sabrina? Bakit ba? Magbabakasyon lang naman ako ah. Ano bang problema mo? Galit niyang sigaw habang pilit na kumakawala sa hawak ni Kyle. Hindi mo ako malilinlang, Sabrina. Alam kong tatakas ka sa akin. Binalaan na kita pero hindi ka nakinig sa akin. At dahil dyan, parurusahan kita. Hindi ka na makakawala sa piling ko. Hinila siya ni Kyle palabas ng bus. At kahit anong paghingi niya ng tulong sa ibang tao, hindi siya tinutulungan ng mga ito. Nang makarating sa van, binalak niyang tumakbo. Ngunit agad nahuli ni Kyle ang kanyang bewang, kaya napaupo siya sa kandungan nito. Ramdam niya ang paghaplos ni Kyle sa kanyang tiyan. Inaamoy din ng lalaki ang kanyang buhok. Buntis ka? Tanong nito sa kanya. Hindi. Sinungaling. Alam kong buntis ka. Pasensya na, pero ngayong nalaman ko na buntis ka sa anak ko, mas lalo mo akong binigyan ng dahilan upang hindi ka pakawalan. Tigilan mo nga ako, Kyle. Bakit hindi natin subukan? Ha? Mahal kita, Sabrina. Unang kita ko pa lang sa'yo, binaliw mo na ako. At kailangan mo akong panagutan. Hindi ko kakayanin kung mawalay ka pa sa akin. Subukan natin, Sabrina. Bigyan mo ako ng pagkakataon upang mapatunayan ko sa iyo ang nararamdaman ko. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa akin. Ituturing kitang reyna ko. Please, Sabrina. O sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi niya alam kung bakit yun na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Parang kusa lang na dumulas sa mga salita sa bibig niya. Thank you, baby. Naging mabilis ang galaw ng lalaki at bigla na lang siyang hinalikan sa labi. Tulala lang siya habang nilalasap ni Kyle ang kanyang labi. Let's go home. Saad ni Kyle matapos siyang halikan. Tumango siya, kaya agad nang nagmaneho ng van ang tauhan ni Kyle. Hindi niya alam kung saan ba ang bahay nito at dahil sa pagod nakatulog na siya. Nagising na lang siya dahil sa kamay na humahaplos sa kanyang muka. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya si Kyle na nakangiti sa kanya. Hi, beautiful. Nakangiting bati ni Kyle. Nasaan ako? Nandito ka sa bahay natin. Kumunot ang kanyang noo bago inilibot ang paningin. Nasa isang kwarto sila na panlalaki ang disenyo. May papipirmahan ako sa'yo. Saad ni Kyle at may kinuhang dokumento sa gilid. Ano yan? Wala to, kailangan ko lang ng pirma. Kahit nagtataka, pumirma siya sa papeles. Wala siyang kaalam-alam kung para saan yun. Gusto sana niyang basahin ng nilalaman, ngunit tinatakpan yun ni Kyle. Nakita niya may pangalan din doon si Kyle at pirma. Para saan ba kasi ito? Tanong niya matapos pirmahan ang mga papeles. Marriage contract. Nakangiting sagot ng lalaki sa kanya habang pinagmamasdan ng mga papel. Ano? Marriage contract? Oo. Para alam kong wala ka na talagang kawala sa akin. Akala ko ba liligawan mo ko? Ba't may marriage contract na agad? Gaya na sabi ko, para wala ka na talagang kawala sa akin. Kahit na ilang beses mo akong busted din, ayos lang. Dahil mag-asawa na tayong dalawa. Ikaw lang ang kilala ko nanliligaw pero pinakasalan agad yung nililigawan niya. O bakit? Doon din naman tayo pupunta, kaya minadali ko na. Napailing na lang siya dahil sa naging sagot ng lalaki. Wala na siya magagawa pa. Dapat kasi talaga, pinilit niya muna si Kyle na basahin ang papel. Mag-asawa na silang dalawa dahil sa kagagawan niya rin. Pero masaya siya. Mukhang mabibigyan niya ng kumpletong pamilya ang anak niya. Baby, may tatanong ako. Ano? Ano nga ang ginagawa ng mag-asawa pagkatapos ng kasal? Pagkatapos ng kasal? Honeymoon. Napangisi si Kyle dahil sa kanyang naging sagot. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang ma-realize ito. Naramdaman niya ang paghawak ni Kyle sa kanyang balikat at bahagya itong hinalikan. Hindi siya gumagalaw at ilang sandali pa napunta sa labi ang halik. Napapikit siya at sinabayan ang bawat galaw ng labi ni Kyle. At sa pangalawang pagkakataon, may nangyari na naman sa kanilang dalawa. Good morning. Nakangiting bati ni Kyle nang makita siyang nagising. Morning. Maligo tayo, baby? May pupuntahan tayong dalawa. Ha? Saan? Lalabas tayo.
May date tayo ngayon kaya dapat maligo na tayong dalawa. Teka, bakit tayong dalawa? Magsasabay tayo maligo? Yes, baby. Sa panahon ngayon, kailangan nating magtipid sa tubig. Tigilan mo nga ako, Kyle. Sa yaman mong yan, imposibleng magtitipid ka sa tubig. Matapos niyang sabihin yon, agad na siyang tumayo at kumuha ng damit sa maleta. Pumasok siya sa CR at naririnig niya pa ang tawa ni Kyle, ngunit hindi niya na lang ito pinansin pa. Mabilis lang ang pagligo na ginawa niya. Nang matapos, si Kyle naman ang naligo. Kumain na rin sila ng umagahan. Saan ba tayo pupunta, Kyle? Tanong niya habang nasa kotse silang dalawa. Hindi ko rin alam, may gusto ka bang puntahan? Oo. Itinuro niya ang daan kay Kyle at ilang sandali pa nakarating na sila sa nais niyang puntahan. Seriously, baby? Isang carnival? Bakit? Matagal ko nang gustong pumunta dito pero busy lang ako. Napailing na lang ang lalaki dahil sa kanyang naging sagot. Agad siyang hinila nito papunta sa stall ng cotton candy. Ano yan? Tanong naman niya habang pinagmamasdan ng hawak. Cotton candy baka gusto mo? Hindi ka pa nakakatikim ng ganito? Nakatikim na ako. Ikaw, nakatikim ka na ba? Hindi pa. Sagot ni Kyle. Kaya nga ako kumuha eh. Kumuha siya ng maliit na parte sa cotton candy at agad na sinubo kay Kyle yon. Agad naman yung kinain ng lalaki. Masarap? Masaya niyang tanong. Oo, pero mas masarap ka. Nakangising sagot ni Kyle. Namula siya dahil doon. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at pumunta sila sa Ferris wheel. Teka, sasakay tayo dyan? Oo, huwag ka mag-alala. Masaya ang ride na to. Kita niya ang takot sa mukha ng lalaki. Takot ka ba? Ha? Hindi ah. Hindi niya alam pero natatawa siyang pagmasdan ng mukha ni Kyle. Hinawakan niya na lang ulit ito sa kamay at ilang sandali pa, nakasakay na sila. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ni Kyle. Hindi pa nga umaandar pero pinagpapawisan ka na. Yan ba ang hindi takot? Hindi kaya. Mainit lang talaga dito kaya ako pinagpapawisan. Ay sus, hindi mo naman kailangan tumanggi. Nandito lang naman ako sa tabi mo, Kyle. Pwede kang sumigaw kung natatakot ka. Nagsimula nang umandar ang Ferris wheel. At mas lalong pinagpawisan si Kyle. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagsigaw nito dahil sa takot. Ayoko na, itigil niyo na to, bababa na ako. Natatawa siya sa itsura ng lalaki at the same time, naaawa rin. Kaya hinawakan niya ang mukha ni Kyle. Sa unang pagkakataon siya ang kusang humalik sa lalaki. Agad namang tinugon ni Kyle ang kanyang halik. Ilang minuto rin ang tinagal ng kanilang halikan. Kyle. Bakit? Hinawakan niya ang kamay nito at humarap dito. Kyle, hindi mo na kailangan manligaw sa akin kasi sinasagot na kita. Ayaw ko lang aminin ngunit may nararamdaman na rin pala ako para sa'yo. Mahal na rin kita, Kyle. Sorry ha, kung tinangka akong tumakas sa'yo. Natatakot lang kasi ako na baka hindi mo ako panagutan kung sakaling sabihin ko sa'yo. Pero ngayon handa na ako, Kyle. Handa na akong harapin ang bukas na kasama ka at ang magiging anak natin. Totoo ang mga sinasabi niya. Sa sandaling panahon na nagkasama sila, agad niyang minahal ang lalaki. Sadyang tinatanggi niya lang yon dahil natatakot siya na baka walang pagtingin nito sa kanya at baka napipilitan lang ito. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman mamaya pinapaasa mo lang ako Hindi ko ugaling magsinungaling. Ilang segundo sila nagkatitigan hanggang sa tumigil ang Ferris wheel. Saktong nasa itaas ang kanilang pwesto. Mahal din kita, baby. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw. Pero hindi pa rin ako titigil na manligaw sa'yo kahit mag-asawa na tayo. Napangiti siya dahil sa sinabi ng lalaki. At naramdaman niya na lang ang labi nito sa kanya. Ma'am, sir, tama na po ang tukaan. Sa hotel niyo na lang po ituloy yan. Agad niyang tinago ang muka sa dibdib ni Kyle dahil sa labis na kahihiyan. Rinig niya ang hiyawan ng maraming tao kaya mas lalo siyang nahiya. Pasensya na. Saad ni Kyle at hinila siya. Maraming rides ang sinakyan pa nilang dalawa.
At kahit natatakot, palagi pa rin nakasama sa kanya si Kyle. Inabot na nga sila ng gabi. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Kyle. Nasa isang bench sila ngayon at kumakain ng ice cream. Oo naman. Maraming salamat dahil pumayag ka na rito tayo magpunta. Alam ko magiging masaya ka, kaya hindi na ako umangal pa. Sa susunod, sa ibang bansa naman tayo pupunta. Ayoko. Mukhang malayo yung ibang bansa kung doon tayo pupunta. O sige, ikaw ang masusunod, total. Ikaw naman ang asawa ko. Namula siya dahil sa sinabi ni Kyle. At para makaiwas, pinagpatuloy niya na lang ang pagkain ng ice cream na hawak. Sab? Tawag ng isang lalaki sa kanya. At nang lingunin niya ito, doon niya nakita si James. Isa sa mga exes niya. James! Kumusta ka na? Ayos naman ako. Ramdam niya ang pagdantay ng kamay ni Kyle sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ang lalaki, kita niya roon ang galit na may bahid ng selos. Masaya akong makita ka, Sab. Halos ilang buwan na rin na magkahiwalay tayong dalawa. Walang pinagbago, maganda ka pa rin. Saad ni James. Oo. Sagot niya na lang at nag-iwas ng tingin. Sino nga palang kasama mo? Pre, hindi mo ba ako nakikita? Asawa ako ni Sabrina. At umalis ka na, bago pa ako may magawa sa'yo na hindi maganda. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa'yo. Pagsingit naman ni Kyle. Pasensya na pre, Sab, mauna na ako. Kita na lang tayo sa susunod. Wika ng ex ni Sab na bahid ng takot sa boses ng lalaki. Dali-dali itong umalis at nagmamadali pa. Nagtataka naman niyang pinagmasdan si James para itong takot nang makita ang kanyang asawa. Hey, nandito ako, pero ibang lalaki ang tinitignan mo? Ha? Sorry na, nagsiselos ka ba? Hindi pa ba halata? Hay nako, Kyle. Alam mo naman na ikaw lang mahal ko, di ba? Kasal na nga tayo eh. Ba't kasi nakikipag-usap ka pa sa ibang lalaki? Sino ba yon? Ex ko. Matagal din kasi kami hindi nagkita kaya siguro nangangamusta lang siya. Tignan mo, ex mo pa pala yung lalaking yon. Sa susunod, hindi ka na dapat nakikipag-usap sa kanya. Eh bakit ba? Kasi nga nagsiselos ako. Ibang klase na gagawa ng selos ko, okay? Baka mamaya masaktan ko pa yon. Tumango na lang siya, kahit pa hindi niya maintindihan kung ba't nagsiselos si Kyle. Wala naman tong dapat ipag-alala, dahil si Kyle lang ang mahal niya, at isa pa, kasal na silang dalawa. Mabilis na lumipas sa mga araw, mas naging maalaga sa kanya si Kyle. Palagi rin itong nagbibigay ng mga gusto niya. Kahit pa imposible, ginagawa ng paraan ng lalaki. Lalong-lalo na't naglilihi na siya. Mas lalo nilang tuloy minahal si Kyle. Baby, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Tanong nito habang inaayos ang necktie nito. Oo nga, kaya ko naman ang sarili ko dito at maraming bodyguard dyan sa labas. Pero hindi pa rin kasi akong kampante. Kapag di kayo sumama sa akin ni baby, tara na kasi. Kyle, ayoko nga sabi, tinatamad ako ngayon. O sige, bibilisan ko na lang sa kumpanya para makauwi ako agad. Ba't ba masyado kang praning? Wala namang mangyayari sa amin dito. Pero ayaw kasi kitang iwan dito. Hindi ko alam kung bakit, ayaw ko lang. Alam mo habang tumatagal, nagiging OA ka na, umalis ka na nga, sige na. Hinawakan ni Kyle ang kanyang muka at ginawaran ng halik. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Matapos halikan ng kanyang tiyan, hinawakan naman ni Kyle ang kanyang pisngi at hinalikan muli ang kanyang pisngi at ang noo at ang ilong at ang labi niya. May maliit na umbok naman ang kanyang tiyan na yun ang hinahaplos ng lalaki. Baby, maiwan ko muna kayo ng mami mo. May kailangan lang kasi akong asikasuhin sa kumpanya. Babalik din ako agad. Isa pang halik ang ginawad ni Kyle sa kanya bago umalis. Agad siyang nahiga sa kama matapos lumabas sa pinto si Kyle. Inaantok talaga siya at parang tinatamad na kumilos. At hindi nga siya nagkamali dahil nakatulog siya pagkatapos ng ilang minuto. Nagising na lang siya na makarinig ng lagabog sa labas. Kaya dali-dali siya nagtungo doon. Nakaramdam siya ng takot nang makita ang mga kalalakihan na pinapasok ang kanilang bahay. Handa na sana siyang bumalik sa kwarto, ngunit nakita siya ng isang lalaki at hinuli. Ano ba? Bitawan niyo nga ako, sino ba kayo?
Sigaw niya habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga ito. Nakarating sila sa sala at doon may isang lalaki na pamilyar sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niya na wala ng mga tauhan ni Kyle. Walang malay o di kaya naman bugbog sarado. James, ba't mo ginagawa to sa akin? Dahil gusto kong iligtas ka, Sab. Sagot naman ni James nang makita niya ito. Iligtas saan? Kay Kyle Larson. Why would you do that? Bakit? Anong meron kay Kyle? Sab, kailangan na nating umalis dito bago pa siya makabalik. Teka, ano ba sinasabi mo, James? Hindi ako aalis dito, baka biglang dumating si Kyle. Yun nga ang iniiwasan ko, Sabrina. Hindi mo kilala ang pagkatao ni Kyle. Masasaktan ka lang niya. Hindi, James Mahal ako ni Kyle, kaya hindi niya ako sasaktan. Umalis ka na lang. No, hindi ako makakapayag na maiwan ka rito. Isang mafia boss ang lalaking yun, Sabrina. Delikado ang buhay mo sa kanya. What are you talking about? Mafia boss? You've gotta be kidding me, right? Hindi ka ba nagtataka? Kung ba't iniiwan ka ng mga naging boyfriend mo? Obsessed sa'yo si Kyle. Palagi siyang gumagawa ng paraan para hiwalayan ka ng mga naging boyfriend mo. Ginagamit niya ang yaman at kapangyarihan na meron siya upang layuan ka ng mga lalaki. At maging ako tinakot niya. Delikado siya, Sabrina. Sasaktan ka lang niya. Hindi totoo ang sumpa na sinasabi mo sa'yo. Dahil si Kyle ang may kagagawa ng lahat. Obsessed siya sa'yo, kaya dapat lang nahiwalayan mo siya. Sumama ka sa akin, Sab, at sisiguraduhin kong magiging ligtas ka sa piling ko. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng naririnig niya ngayon. Nagdadalawang isip siya kung totoo nga ba ang lahat ng narinig. O baka lang naman kasi nilalason lang ni James ang kanyang isipan upang umalis siya dito at hiwalayan si Kyle. Hindi pa rin pwede, James Kasal na kami ni Kyle. At magkakaroon na kami ng anak, hindi ko siya pwedeng iwan. Ako, Sab. Ako ang magiging ama ng anak mo. Gagawa tayo ng paraan, magkakaroon ka ng bagong katauhan upang hindi ka na mahanap ni Kyle. Titira tayo sa ibang bansa. Magiging masaya tayong pamilya. Sab, please. No. Ayoko, James. Umalis ka na dito. May parte sa kanya na gusto niyang pakinggan ang paliwanag ni Kyle. Hindi pwedeng maniwala lang kaagad siya sa mga sinasabi ni James. Kailangan niya munang makausap si Kyle kung totoo nga ba ito. Kung ganon, kailangan ko nang daanin to sa dahas. Biglang tumayo si James at tinakpan ng panyo ang kanyang muka. Sinubukan niyang kumawala ngunit masyadong malakas ang lalaki, kaya nais sa katuparan ng plano. Nawalan siya ng malay at hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Nang magising, ay nasa isang puting kwarto na siya. Hindi niya alam kung saan siya dinala ni James, kaya kinain agad siya ng takot. James? James, bakit? Pakawalan mo ko! Sigaw niya. Nang hihina ang kanyang tuhod at halos hindi siya makatayo dahil sa labis na panghihina. Gusto niyang buksan ang pinto at tumakbo, ngunit hindi niya magawa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at doon niya nabungaran si Kyle. Nagtataka niyang tinignan ang lalaki. Kyle! Ako nga. Sagot nito bago siya lapitan at halikan sa noo. Paano? Sa pagkakaalam ko kinuha ako ni James Ba't ikaw ang kasama ko ngayon? Napigilan ko siya. Bago pa man sila makaalis dumating na ako. Hindi ka ba nasaktan? Marami sila mag-isa ka lang. Huwag mo namang maliitin ang asawa mo. Pero totoo ba lahat ng sinabi niya sa akin? Gusto ko marinig mula sa iyo ang totoo, Kyle. Ang alin? May sinabi ba sa'yo si James? Kita niya ang galit sa mukha ni Kyle. Maging siya, ayaw ding maniwala ngunit kailangan niyang marinig mula sa bibig mismo ni Kyle ang lahat. Hindi pwedeng kamuhian niya na lang basta ito nang hindi alam kung ano nga ba ang totoo. Marami siyang sinabi sa akin Una, isa ka raw mafia boss. Totoo ba yun? Kung totoo yun, anong gagawin mo? Iiwan mo ba ako, Sab? Ayaw mo ba sa katulad ko? Hindi ko yun magagawa, Kyle. Mahal na mahal kita. At kahit pa maging kriminal kaya mamahalin pa din kita Totoo ang sinabi ni James, Sab. Isa nga ako mafia boss. Pero, hindi naman kami pumapatay ng inosenteng tao. Tandaan mo yan. May patakaran kaming sinusunod
At kapag lumabag kami doon, makukulong din kami. Paano ka naging isang mafia boss? Pinatay ang mga magulang ko nung 15 anyos pa lang ako, Sab. Kaya pinasok ko ang ganitong buhay. Ginawa ko lahat para makapaghiganti. At di naman ako nabigo. Matagal na silang hinahanap ng kapulisan at ako ang nakahuli sa kanila. Mabuti na lang ginawa ko yon at di ako nagsisisi doon. Naintindihan niya ang lalaki kung bakit ito pinasok ang mundo niyon. Kahit sino naman siguro, maghahangad ng katarungan kung sakaling patayin ang kanilang magulang. Totoo rin bang obsessed ka sa akin? At tinatakot mo yung mga naging ex ko kaya lumalayo sila sa akin? Baby, hindi ako obsessed sa'yo. Magkaiba ang obsession at pagmamahal. Ginawa ko lang naman yun dahil sa tingin ko yun ang tamang gawin sa mga lumalapit sa'yo. Baka kasi maunahan pa nila ako. Eh di obsession ngayon nararamdaman mo, hindi pagmamahal? Sabrina, makinig ka muna. Hindi mo ba ako natatandaan? Pinagmasdan niya ito. Ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito unang nakita. Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Sabi na nga ba't makakalimutan mo ako? Ako ang batang kalaro mo nun sa probinsya. Nag-isip siya at nanlaki ang mga mata nang maalala ang matabang bata na palagi niyang kalaro sa park nung paslit pa lamang siya. Ikaw yun? Ikaw yung matabang batang nakasalamin? Ako nga. Pasensya ka na kung hindi ako nakabalik sa park. Dinala kasi ako ng mga magulang ko sa ibang bansa. Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa? Na sa pagtanda natin magpapakasal tayo, Sab. Nagbago ako. Pilit kong binago ang pisikal kong anyo dahil gusto kong maging bagay tayo. Bata pa lang tayo, maganda ka na. Kaya naisip ko na baka hindi ka magkagusto sa akin, lalo na't isa akong mataba at nerd. Kahit na pinapagalitan ako ng mga magulang ko, dahil sa pagdadayet ko, tinuloy ko pa rin. Dahil yun sa'yo. Nagtagumpay akong baguhin ang sarili ko para sa'yo. Babalik sana ako sa inyo. Ngunit doon na pinatay ang mga magulang ko. Hinanap ko muna ang salarin bago ako bumalik ng Pilipinas. Doon ko rin nalaman na may kasintahan ka kaya gumawa ko ng paraan upang maghiwalay kayong dalawa. Naalala niya ang una niyang kasintahan na si John. Nahuli niya ang dati niyang kasintahan na may kasamang babae sa kama, kaya sila naghiwalay. Ikaw ba ang kagagawan kung ba't nakita ko si John na may kasamang babae sa kama? Ang totoo niyan, magpapadala pa lang sana ako ng babae sa kondo ng lalaking yun eh. Ngunit di ko naman inakala na mayroon na pala talaga siyang babae. Magmula noon, gumagawa na ako ng paraan para hiwalayan ka ng mga naging boyfriend mo. Pero madalas sila nagloloko. Pasensya ka na kung ginawa ko ang mga yon. Gusto ko lang kasi na sa huli ako makatuluyan mo. Bata pa lang tayo. May nararamdaman na ako para sa'yo, Sab. At hanggang sa tumanda ako, mas lalo pa yun nadagdagan. Mas lalo kitang minamahal, kahit magkalayo tayong dalawa. Yung party ni Elle, ikaw ba may kagagawan kung ba't may nangyari sa ating dalawa? Alam ko may nainom akong drugs, hindi ko alam. Hindi mag-iinit ang katawan ko kung wala. Baby, hindi. Wala akong plano na maglagay ng drugs sa inumin mo. Sa akin dapat ang drugs na yun. Ngunit nagkamali ang waiter na inutusan na isa sa mga babaeng kinababaliwan ko. Ikaw ang nakainom. Dahil malapit sa'yo nilagay ng waiter ang alak. Pareho tayo nakainom, Sab. Hindi ko rin inakala na naroon ka sa kwarto ko. Tinablan din ako nun. Kaya nagawa ko ang bagay na yun. Gusto ko magsisi dahil sa nangyari. Pero hindi ko magawa dahil masaya ako. Masaya ako na may nangyari sa ating dalawa. At dahil doon, buntis ka na ngayon. Magkakaroon tayo ng anak, kasal na tayo. At bubuo ng masayang pamilya. Patawarin mo ako, Sab. Alam kong kabaliwan lahat ng ginawa ko sa'yo pero mahal kita. Mahal kita, Sabrina, mahal na mahal kita. Wala siyang makapanggalit sa kanyang dibdib. Sa katunayan niyan, masaya siya dahil sa wakas, nahanap niya ang lalaking matagal niya ng mahal. Bata pa lang siya, alam niya nang gusto niya na ito. At hindi niya inaakala na si Kyle at ang batang palagi niyang kalaro ay iisa lang. Anong mangyayari kay James? Makukulong siya, baby. Ha? Eh hindi naman natuloy ang ginawa niya pagdukot sa akin eh.
Ba't kailangan niya pa makulong? Kasi sangkot siya sa pagpapalaganap ng drugs sa bansa. Marami na siyang pinatay na tao kaya nararapat lang na makulong siya. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng kasalanan niya. Hindi siya makapaniwala na ang dati niyang kasintahan ay isa palang drug pusher. Sa pagkakakilala niya kay James, mabait yun na lalaki. Minahal niya rin yun dahil sa ugali nito. Ngunit mukhang nagkamali siya. Mabuti na lang naghiwalay silang dalawa. Hindi ko alam na ganun pala si James. Nung una nagkakilala kami, mabait naman siya sa akin eh. Dahil yun ang gusto niya ipakita sa'yo. Ngayong nalaman mo na ang pagkatao niya, dapat di mo na siya nagugustuhan. Alam ko naman yun. May tanong ako sa'yo, Sabrina. Sa lahat ng nalaman mo, mananatili ka pa rin ba sa tabi ko? Ngumiti siya ng ubod ng tamis kay Kyle. Sa mga narinig ko ngayon, kung meron man ako nararamdaman, yun ay mas lalo kitang minahal, Kyle. Hindi mo lang alam pero nung mga bata pa tayo, may gusto na ako sa'yo. Kaya sobrang lungkot ko nung umalis ka na hindi nagsasabi sa akin. Nung tumanda na tayo, pinilit ko ibaling sa ibang lalaki yung nararamdaman ko pero nang makita kita, alam ko agad na may kakaiba sa'yo. Kaya gano'n na lang tumibok ang puso ko. Hindi ko inaakala na ikaw pala yung batang minahal ko nun. Wala akong pakialam kung mafia boss ka. Dahil ang importante sa akin ay ikaw at ako. At ito magiging anak natin. Totoo ang sinasabi niya. Hindi nabawasan ang pagmamahal na meron siya sa lalaki. Ngumiti naman si Kyle at hinawakan ng kanyang pisngi. Ginawaran siya nito na isang masuyong halik na agad niya namang tinugunan. May gusto ko itanong sa'yo. Hindi ko ito nagawa nung una dahil masyado akong sigurista. Kinasal tayo nang hindi mo nalalaman at wala akong pagsisisi doon. Itinali ka agad kita sa akin pero ngayon tatanungin kita. Sabrina, will you marry me? Nagulat siya nang biglang lumuhod si Kyle sa kanyang harapan at inilabas ang isang silver ring. May infinite design yon at kaakit-akit tignan. Oo naman. Handa akong pakasalan ka. Mahal din kita, Kyle. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging taon yon. 7 taon ng kasal si Kyle at Sabrina. At masaya si Kyle dahil sa wakas kasama niya na ang babaeng matagal niya nang inaasam. Matagal siyang naghintay at sa tingin niya worth it naman ang paghihintay na ginawa niya. Kyle, sumasakit ang binti ko. Reklamo ng kanyang asawang si Sabrina. Nasa kwarto sila ngayon at handa nang matulog. Buntis si Sabrina sa pangalawa nilang anak at lalaki ang kanilang panganay. Wait lang love, hihilutin kong binti mo. Kinuha niya ang binti ni Sabrina at inilagay sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niya itong hinilot kaya napangiti naman ang kanyang asawa. Kyle, masaya ka ba ngayon? Hindi ka ba nagsisisi na ako na pangasawa mo? Ni minsan, hindi pumasok sa isip ko ang magsisi baby. Ako nga ito nag-aalala eh. Baka ikaw ang nagsisisi sa akin. Alam mo kung gaano ako kasiloso pagdating sa'yo kahit pa ilang taon na tayong kasal at magkakaroon na ulit ng anak. Alam mo ang magiging sagot ko dyan, Kyle? Sabrina, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya sa tuwing nagigising ako sa umaga na ikaw ang katabi ko, na ikaw ang nabubungaran ko. Hanggang ngayon, kahit gaano nakatagal na lumipas, halos hindi pa rin ako makapaniwala na sa akin ka na talaga. Ngumiti ang kanyang asawa at inalis ang binti sa kanya. Agad na siyang tumabi at niyakap ang malaking tiyan nito. Malapit na rin itong mga anak kaya lahat ng trabaho niya, dinadala niya na sa kanilang bahay. Matulog na tayo. Masama sa iyo magpuyat. Kamusta na kaya si Clyde sa kwarto niya? Nag-aalala ako sa panganay natin. Huwag mo nang alalahanin yon. Siya na rin mismo nagsabi sa atin na gusto niya nang bumukod ng kwarto. At para din masanay na siya. I'm just worried. Ito ang unang beses na hindi natin siya makakatabi sa pagtulog. Baka bangungutin yung bata. Han, malaki na ang anak natin. Kaya niya na ang sarili niya. Yun na nga eh.
Lumalaki na siya, hindi pa rin ako handa dun. Gusto ko habang buhay na lang siya maging baby. Darating talaga ang panahon na lalaki na siya. Huwag kang mag-alala, kung gusto mo ng baby, gagawa na lang tayo ng marami para di ka na malungkot. Kyle naman, it's just a joke. Pero, pwede rin namang totoo at pwede nating totohanin. Matulog ka na nga, ikaw lang ang makulit na buntis na kilala ko. Nakita niya ang pagsimangot ni Sabrina, kaya agad niya itong hinalikan sa labi. Ilang sandali pa sabay silang nakatulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising ngunit wala sa kanyang tabi si Sabrina. Maayos na rin ang kanilang kwarto. Sa kusina siya dumiretso dahil alam niyang palaging naroon si Sabrina sa umaga at hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ang asawa na abala sa paghahanda ng kanilang umagahan. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likod. Bahagya pa itong nagulat. Good morning, love. Good morning, Kyle. Pumikit siya at isiniksik ang mukha sa leeg ng asawa. Ito ang paborito niyang gawin tuwing umaga. Nagmumukha tuloy siyang tuko dahil sa ginagawa niya ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang palaging nasa tabi si Sabrina. Daddy, inuubos mo naman ang amoy ni Mommy eh. Tinig yon ng kanilang panganay na anak na si Clyde. Good morning din, anak. Daddy, dito ka na lang, sit beside me. Hindi po makagalaw ng maayos si Mommy eh. Sa kakayakap mo? Galit na naman ang anak ko. Aniya at bumitaw ng yakap sa kanyang asawa at lumapit sa anak. Hinalikan din niya si Clyde sa noo at tinabihan. Sabay nilang pinagmasdan si Sabrina na nagluluto. Mommy, ang ganda mo po. You're right, son. Kaya in love ako sa mommy mo eh. Ewan ko sa inyong dalawa. Mag-ama nga talaga kayo. Hilig niyo akong bulahin. Hindi kaya. Tiyan mo lang ang gusto kong bulahin, Sabrina. Pang-aasar nito sa kanya. Kita niya ang paghirap ng asawa kaya napatawa siya. Ngunit agad siyang nagtaka nang makita ang paghawak ni Sabrina sa tiyan nito. Love, bakit? Sakit ng tiyan ko, Kyle. Manganganak na yata ako. Ano? Manganganak ka ngayon? At tulad nung unang beses siyang nanganak, nataranta na naman si Kyle at hindi na naman ito alam kung ano ang dapat gawin. Sa kabilang banda, masayang masaya si Sabrina. Maswerte siya sa kanyang pamilya, lalo na sa asawa, maging sa anak. Yun lang naman ang pangarap niya eh. Isang buong pamilya na masaya at magkakasama. Wala na siyang ibang hihilingin pa. Yun lang. The end.